maligayang pagbabalik! Sa mga bago pa lang po dito sa YouTube channel ko, please click the subscribe button at bell button para lagi ka pong updated sa mga new videos ko. Muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtutok, pagsubaybay at pagsuporta nyo po sa akin. At mahigit 3,000 subscribers na po tayo. Hindi ko po inakala na lalaki ang team ko ng ganito. Maraming salamat po. Dahil dyan, may pa-shoutout po tayong kaunti. Kung hindi man po kayo napasama sa shoutout na to, sa next video po, I promise, sasali ko po kayo. Simulan na natin. Hello sa inyong lahat mga kaibigan. Jare ng Busan. Ewan ko kung tama ang pronounce ko, kung Jare, Jer, basta Jare ng Busan. Ang YouTube channel niya is Lakwatcherong Kayumanggi. Sherwin Hamsali, Rexy Magwate, Michael Abad from Taiwan. Thank you sa shinare mo sa aking mga topics. Ellen Meryl Santos, maraming salamat sa laging pag-message sa akin, sa pagkamusta sa akin. Maraming salamat, na-appreciate ko talaga yon. Ferdinand Fontanilla, sa floodlikes na pinadala mo sa akin sa lahat ng videos ko. Thank you so much. Kay Arel Wita, Maris Pagalan, support nyo din po yan. OFW vlogger from Kuwait. Mark Nelson Dadosano, ang aking aspirant na student. Ice Lee, Ina BTS Army. Richard Galang, para ako nagbabanggit ng pasasalamat sa simbahan. Ano ba yan? Neo Subcrabier, Mara Chua, Kenchi Navarro, Kent Daryl Tapek, Eliezer Nieto, About Jane, Jay in South Korea, YouTube channel din yan. Vlogger dito sa South Korea, mga explore sila. Tambals Channel and Dreamcatcher Roji. Sila po yung lagi kong kasama dito, dalawa. Si Ate Mai po, si Tambals Channel, and then si Dreamcatcher Roji, si Roji naman po. So, ayan. Maraming salamat po sa mga hindi ko po nabanggit na nagpa-shoutout. Next video na lang po. Mianheyo! Ang vlog na to ay ang mga kadalasang tanong na nakikita ko sa comment box, yung mga nire-replyan ko. So, paulit-ulit talaga siya, as in hindi kadalasan, talagang paulit-ulit. Bakit kaya hindi ko na lang gawing vlog? Para naman panoorin nyo na lang, hindi na ako paulit-ulit ng reply. Tamad. Pwede daw ba ang malabo ang mata? Ano ba ang requirements? Meron bang height limit, age limit? Magkano ang nagastos ko, lahat-lahat, mga ganyan. So, pamagatan natin ang vlog na to na, tanong mo, sagot ko. Ang kulit. Hindi, tunay. Pamagatan natin tong tanong mo, sagot ko. So, yung mga hindi ko po nare-replyan sa comment box, pasensya na po kayo. Talaga lang po natatabunan na siya sa notification ko. Yung mga nag-comment po na halimbawa, for example, nag-comment ka po and then nireplyan kita and then nag-reply ka ulit, hindi ko na po siya nakikita sa notifications ko sa sobrang dami po na nagko-comment. Kaya mas maganda po kung may follow-up question ka po, mag-comment ka na lang ng bago para madali ko siyang makita. Kapag kasi sa comment mo, reply ko, reply mo ulit, hindi ko na siya nakikita eh. Mag-comment ka na lang ng panibago para ma-replyan kita sa mga follow-up questions mo. Simulan na natin. Ito ay paulit-ulit kong sasabihin mula ngayon sa mga EPS vlog ko. Kasi, napaka-boom ngayon ng pag-apply sa Korea. Iwas lang tayo sa mga ma-scam. Pag ikaw po ay nag-apply as factory worker, wala po tayong agency. Direct hire po tayo sa POEA. Doon lang po tayo pwedeng mag-apply. Wala pong agency. Paulit-ulit ko po itong sasabihin. Mahala kayong manawa. Basta ito ay paalala, para mapaalala ko lang yung mga bago, yung mga nagbabalak, wala pang alam tungkol sa proseso ng pagkukorea. Wala pong agency ang pa-Korea. Direct hire po tayo from POEA. Saan daw po ako nag-aral? So, ang name po ng training center ko is Korea. So, ito po ang Facebook page ni ma'am. Kung meron po kayong mga katanungan, please sa kanya na lang po kayo mag-message. So, gaano katagal naman daw po ako nag-aral? Suma total, nag-aral ako 4 months. Pero sa training center, 10 days lang yon. Pero kay Ma'am Ria nga, kasi only sit-in yun. After 10 days, pwede ka pang pumasok hanggang kung masipag ka, pasok ka lang ng pasok. So, after 10 days na pasok ko doon, naki-sit-in ako siguro mga 1 month. Hindi naman siya straight. Hindi siya straight na sit-in. Pasulpot-sulpot lang ako. And then, self-review na ako sa bahay. Sa bahay na lang hanggang sa nag-exam. Hindi ko kayo inuobliga na dito lang mag-aral. Tinatanong nyo lang ako kung saan ako nag-aral. Kaya, ito ang Facebook page ni ma'am. Located po siya sa Lemery, Batangas. Pwedeng stay in, pwedeng stay out. Sa presyo, kayo na lang po ang mag-usap ni ma'am. So, next. Gaano katagal bago ako nakaalis? Simulan ko na nag-aral ako. Nag-start ako mag-aral is December 1, 2015. And then,
4 months na nag-aral, and then April 1 nagpa-exam. EPS TOEIC exam yun and then natapos siya ng June kasi may skills test yun. Nag-skills test ako. Natapos siya ng June, na-select ako ng August. Nakaalis ako ng November. Kung isasama mo sa pagsisimula ko ng pag-aaral, halos 1 year. Kaya kung after exam naman, 2 months lang yung pinaghintay ko and then na-select na agad ako. Medyo natagalan doon yung, kung makikita nyo malaki yung gap, August ako na-select, tapos November ako nakaalis. Natagalan ako nun sa CCVI ko, or visa. CCVI visa, isa lang. Hindi siya agad dumating. Kaya November pa ako nakaalis. Next, ano-ano ba ang medical? Kagaya lang din ng mga medical natin dyan sa Pinas kapag nag-a-apply tayo, mga simple lang, urine, stool, blood, x-ray, tapos physical exam, dental. Yung dental, chinecheck lang, hindi mo naman required talaga na magpaayos ng ngipin. And then, yung TB test, additional yon. Next, ano ang mga requirements? Kapag nag-a-apply ka pa lang pa Korea, hindi ka nila agad hahanapan ng requirements. Ang requirements ay kapag nakapasa ka na and paalis ka na. Pag paalis ka na talaga, yun lang yung, saka mo yung kakailanganin. Ang major requirement mo kapag nag-apply ka pa Korea is passport. Once na mag-a-apply ka pa Korea, kailangan may 1 year validity pa yung passport mo bago ka mag-register sa IREG. Kung ikaw naman ipaalis na, napakasimple lang ng mga requirements na hinihingi ni Korea. NBI, medical, bank account, lahat ng resibo na binayaran mo sa POEA, training certificate. Training certificate na to is hindi yung training certificate from training centers. Ito yung training certificate na kinonduct mo 5 days sa POEA. Hindi ito sa training centers hindi kailangan yon. Hindi kailangan yung binibigay ng mga training centers na yan. PDOS certificate and then pregnancy test para sa mga girls. So next, magkano ang nagastos ko lahat? Kung isusuma total ko, estimated ng nagastos ko is mga nagre-range yun sa 70,000. Huwag kang mabahala. Ang 70,000 na yan, hindi mo agad dyan ilalabas agad. Ito, nagawa na naman ako ng listahan. Para hindi na ako masabihang best in math. Sa training center, ang estimated ko dito ay 10,000. Yung enrollment, review, mga registration fee, ganyan. Pero ito ay noon. Ewan ko yung presyo ngayon. Depende kasi, di ba, matataas na ngayon. Ngayon, meron mga 10,000. Enroll pa lang. Wala pa yung review, wala pa yung skills test, wala pa yung, ano ba? Pali. Registration. So, yan talaga. Ulit, training center is estimated ko is 10,000. Exam fee is i-close na natin siya sa 1,250. Medical is 2 times ginagawa. Once na makapasa ka ng exam and once na paalis ka na ng Pilipinas. Ilagay ko na lang doon na 5,000. And then, yung babayaran mo sa POEA, lahat-lahat, 24,000. Included na doon yung plane ticket mo, yung visa, lahat-lahat, 24,000. And then, siguro pamasahe, pagkain, nag 5,000 to 7,000. Sige, sabihin natin 7,000. And then, pocket money, nung paalis na ako, 10,000. Expenses, yung mga pinambili ko na maleta, pinambili ko ng maleta, panlaman sa maleta. Sige, sabihin natin na 7,000. And then, ayun, total natin siya as mga 64,000 plus. So, isarado na nating 70,000. Malay mo, matakaw ka habang nagre-review, malayo ka, yung pamasahe mo. I-close na natin siya as 70,000. Yun po, hindi mo siya agad ilalabas. Kung ikaw ay mag-aaral pa lang, mag-start pa lang, siguro maghanda ka na ng mga 10,000 to 12, 13, ganyan. 10 to 15,000. Depende sa training center mo yan. And then, kasama na yung exam fee. And kung paalis ka na, saka ka lang talaga maglalabas ng napakalaking halaga. At okay lang yon dahil sure naman na paalis ka na. So, next. May height, weight limit ba sa Korea? Wala po. Walang height and weight limit dito. Basta ikaw ay makapasa na exam, ma-select ka, then go. Next. Pwede po ba ang hindi nakatapos sa pag-aaral? Pwede ba ang undergraduate, vocational course? Wala pong problema ang mga educational attainment na yan. Gaya ng sinabi ko sa FAQ vlog, hindi po mahalaga ang educational attainment dito. Ang mahalaga lang sa Korea ay makapasa ka ng exam. Ayun lang po ang mahalaga. Pwede ba ang malabo ang mata? At pwede ba ang walang experience sa trabaho o walang experience sa factory? So, mag-i-interview tayo. Mag-i-interview pala ako. Mag-i-interview ako ng kasama ko dito, si Angeline tsaka si Rogie. So, watch till the end.
Mag-interview tayo. Grabe, pagod na pagod ako ngayon. Ito man yung itsura ko. Bala na kayo sa aking itsura. So, ganito ngayon. Pupunta ko, tatry ko pumunta kay Angie. Kaso, alam ko papasok na siya this time. Tatry ko magtanong sa kanya. Interview ako ng konti. Tara. Yan, hello guys! Nandito ako sa kwarto ni Angie. Si Angie nga pala. Hello po, ako po si Angie. Yan. Tinatanong niyo kasi ako kung pwede ba dito yung malabo ang mata tsaka walang working experience sa factory or kung walang work experience totally. So, ito si Angie. Tanongin natin kung ano ba talaga. Okay. Yung mata mo. Anong... May grado ba yan? Yung salamin mo? Oo, meron. Ayun, ano? Sakit sa ulo. Pakita ko sa inyo later. May grado nga, mataas. Ano nang mata mo? Yung grado ko, isang 300, tsaka isang 275. Pwede. Ibig sabihin pwede, malabong mata. Tingin mo ba yung mga naka-contact lens lang? Oo, pwede naman din. Ayun, pwede rin contact lens. So, ilan taon mo na yung ginagamit? Since college, second year college, mga 18 years old ako. So, ayun. Nag-apply siya dito talaga. Nakasalamin na, nag-medical, Nakasalamin din. May isa eye test, nakasalamin din. Nakasalamin din. Okay lang pala dito na malabo ang mata. Kaya, don't worry. Basta hindi tayo colorblind. Oo, tama. Kasi hindi ko lang. Next question natin. Ito yung lagi niya tinatanong eh. Walang experience sa factory man or totally walang experience. Ikaw ba, Ben? Wala. Totally wala. Wala ako sa factory, pero naging crew ako sa McDo at saka call center agent. Pero siya ay nurse yan. Nursing graduate siya. Pero wala pa siyang experience sa factory at nandito siya. Walang problema yon. Basta ang kailangan mo na talaga ay makapasa. Nakapasa. Yun lang. Walang discrimination dito sa Korea. Mas malaki ang sweldo dito. yung ano doon. Walang ano dito. Kung college graduate ka man, kung professional ka sa Pinas. Kasi, isa lang naman ang bagsak mo pagdating dito. Factory worker ka. Basta sa ATS ka nag-apply. Factory worker tayo lahat. At ikaw kahit kinder nga eh, meron eh, mga high school undergrad, grad. Okay lang, walang problema. Huwag kayo mabahala. So, papasok na si Angie, kaya ako ay rarampa na. Bye-bye! Salamat! Hello! Kilala nyo na naman siya, diba? Siya si... Roji. Ayan. Hi! My name is Roji. Promote na. Okay! Promotion! Okay! Okay, guys! Please visit my blog, Dreamcatcher, and I'll share with you tips on... May upcoming video din ako regarding best free online resources for the EPS topic. Yung mga ginamit ko and some like yung mga na-discover ko. Kasi mahilig kasi akong mag-find ng mga apps na useful sa learning the language or the Korean language. So, yan. Hindi ko ba nasabi yung Dreamcatcher? Yung YouTube channel po niya, kung gusto niyo po siyang i-follow, i-subscribe. Ano ba pangalan natin YouTube channel? Dreamcatcher Roji. Taran! Tarang! Okay. So, bakit ba tayo nandito kay Roji? So, syempre, may tatanungin tayo kahit mukha akong babagong... ano ba yan? Ba't ganyan yung tsura ko? So, ano yan? Ganito. Okay. Nagtatanong kasi sila. Kadalasan tanong. Pwede po ba ang walang working experience sa factory or totally walang work experience? So, Ate Roji, meron ka ba experience sa work? Sa work meron. Oh, ayan. Sa factory work? Oh. Wala. Wala akong experience dyan. Kaya, char. Okay lang. Ibig sabihin, okay lang dito na walang work experience sa factory. At pwede rin kahit walang work experience. Sayang kasi hindi ko na kasi siya ma-interview si Clarissa. Totally wala siyang experience. Hindi ko na siya ma-interview. Napakalayo niya sa akin na ito mga ka-roommate, ka-dormmate ko lang. Kaya, ayan, okay lang po na walang work experience. Okay lang siya walang work experience kasi yung skills kasi natuturo naman yan sa tao. So, it doesn't matter if meron kayong experience or wala. But however, kapag may experience kayo, syempre, plus points na din yun kasi, yun nga, may experience na kayo. Kaya, don't worry. Truth. Ano naman yun, tawag dito, ba't nagmumukha akong katulong nito pagkatabi ako?
niyo itsura ko. Ano ba yan? So, ayan. Ibig sabihin, huwag kayong mamroblema kung wala kayong experience sa work or factory, okay lang yan. Kumbaga, plus points. Kung may experience ka man sa factory, pwede mo siyang i-introduce dun sa skills test mo, sa introduction mo, self-introduction mo. Kaso, once na in-introduce mo rin yun na meron kang working experience, asahan mo na may follow-up questions yan sa'yo. Di mag-prepare ka na lang din ng follow-up questions na pwede ibigay sa'yo. And yung kapag sa mga walang experience, i-try nyo talaga makatake ng mataas na score sa examination as well as yung sa skills test. I-give nyo talaga yung best nyo. Kasi mahina ako sa kaya sa physical. Yun yung pinakamahina sa akin. Pero, kaya nga dito, hindi masyadong heavy yung work na nakuha natin. Pero kapag yung tipong, okay lang yan. So, gusto ko hindi masyadong heavy yung work na yung mapupunta sa akin. Huwag kayong ganoon. Kasi if kaya nyo naman, syempre, dapat i-give nyo yung best nyo. Kasi nakadepende talaga yan sa kailangan ng employer. Doon sila titingin kung anong gusto nila. Kung magaling sa skills, kung mabilis. Yun nga, sa basic skill yun. Kung malakas, kung magaling makipag-usap sa interview, ganun. Doon sila titingin. Hindi ko sinabi naman na talagang doon ang base. Hindi naman akong i-okray. Hindi naman ganun. Basta, plus points lang yun, kumbaga. Kaya, ayun. Waiting din. So, bye-bye natin, Rogie. Talagang chulyo. Salamat! Welcome! Bye-bye! Follow, subscribe, Dreamcatcher Rogie. Type ko dyan. Bye-bye! So, ayun lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. At kung meron pa kayong mga karagdagang katanungan at hindi ko kayo agad ma-replyan dito sa YouTube channel, pwede nyo po akong i-follow sa Facebook page ko na Team Kalalo. Doon nyo po ako i-message. And then, kung hindi po ako agad nakaka-reply sa inyo, marahil nasa trabaho po ako, natutulog, o kaya po ay nasa labas. Kaya, pakihintay na lang po. Promise, re-replyan ko po kayo. Inuulit ko po yung mga hindi ko po nare-replyan dito sa YouTube channel, yung mga nasa comment box. Kapag nag-comment ka po and then nare-replyan po kita, and kung may follow-up question ka po, mag-comment ka na lang ulit ng bago para nakikita ko agad siya sa notifications. Natatabunan na kasi hindi ko kayo nare-replyan. Pasensya na. Dumadami na ang ating kulto. Charot. Dumadami na ang ating team. So, hanggang dito na lang muna mga guys. Maraming salamat. Sarang hit talaga. So, huwag kakalimutan na i-click ang subscribe button at saka ang bell button para laging updated sa new videos. Bye-bye!